Si Chaudhry ang uri ng tao na lagi na lang mahirap to, mahirap yan. Kahit napakasimple ng bagay ay napakakomplikado sa kanya dahil pinapakomplikado niya ito sa kanyang isipan. Kaya naman ayaw niya nang kumilos sa buhay niya at mas pinili niya na lang mag-scroll sa TikTok at maglulu pati na rin magbisyo. Kaya naman tumandang talunan si Chaudhry at walang narating sa buhay. Si Android 1010. Lumaki siyang salat sa buhay na tila ba pinagkaitan siya ng kapalaran ng mundo. Pero hindi siya sumuko sa buhay niya. Nagsumikap siya na kahit alam niyang mahirap at imposible ay kumilos pa rin siya dahil naniniwala siya na kapag may isang bagay ka na gustong makuha at makamit ay kailangan mo lang magsumikap para makuha mo ito. Hindi siya natakot mabigo dahil alam niyang kasama ito sa proseso. Na ito din ang naging dahilan kaya naman nagtagumpay siya sa buhay niya. Yo, sigurado ako makaka-relate ka dito. Paano kung pwede natin gawin kasing dali lang ng pag-scroll sa TikTok o panonood ng YouTube, ang pagbabasa ng libro, pag-eehersisyo, pagtatrabaho sa iyong negosyo at pati na rin ang pag-aaral mo. Alam mo ba, posible yan dahil may tinatawag na habit loop. Na-discover ito ng isang matalinong tao na si Charles Duhigg na nabasa ko sa kanyang libro na The Power of Habits na nagsasabing kaya nating i-program ang utak natin para gawing madali ang mga bagay na mahirap sa simula tulad ng pag-eehersisyo, pagbabasa ng libro, pag-aaral o pagtrabaho. Ito ang simpleng paliwanag ng habit loop. Mayroong 3 hakbang para makabuo ng isang habit. Una, trigger o panimula. Isang bagay na magtutulak sa iyo para simulan ang habit. Halimbawa na lang sa isang taong manginginom, ang makakita siya ng alak sa convenience store, ang trigger niya para mag-inom ulit. Pangalawang hakbang, aksyon o gawain. Ito ang mismong aksyon o ang mismong aktibidad, halimbawa na lang ang paglaklak ng alak o ang pagbili mo ng alak. Pangatlong hakbang, reward, gantimpala. Ito ang dahilan kung bakit inuulit-ulit ng tao ang habit. Sa case ng mga pulpol na manginginom ay ang high o ang pagkalasing ang kanilang nagiging reward. Ayan ang habit loop. Kaya naman ang mga tao ay na-addict sa pag-iinom dahil may trigger, may action at may reward. Na mismong ako ay nasaksihan ko sa mga tao dito sa amin na kapag napadaan sila sa bilihan ng alak dahil nadideliver sila ay kinagabihan ay magiinom sila dahil na-trigger sila sa itsura ng alak na nasa grocery store. Pero paano naman natin magagawa ang kasing addictive ng pag-iinom, ang pag-workout, pag-aaral at pagbabasa ng libro at pati na rin ang pagtatrabaho? Simple lang, gamitin natin ang parehong prinsipyo ng habit loop. Halimbawa, gawing madali ang pag-ehersisyo gamit ang habit loop. Unang hakbang, trigger. Pumili ng malakas na trigger, halimbawa na dito ang alarm clock sa umaga. Kapag tumunog ang alarm clock, diretso ka na sa gym at mag-ehersisyo ka, o kung may gamit ka naman sa bahay ay pwede ka na mag-ehersisyo dito. Huwag ka na mag-isip, gawin mo na lang. Kapag paulit-ulit mo itong ginawa, iuugnay ng utak mo ang tunog ng alarm clock sa pag-ehersisyo. Step 2, action. Ito yung mismong workout mo o yung kasalukuyan nasa gym ka na kapag tinatamad ka naman talaga ay makakatulong ito dahil kapag nag-warm up ka o pinawisan ka na ay magdadire-diretso na yan. Basta wag ka na lang mag-isip, gawin mo na lang. Step 3, reward. Pagkatapos mo mag-workout, bigyan mo ng reward ang sarili mo. Tulad ng, hindi ka muna mag-aalmusal hanggat hindi ka pa natatapos sa iyong workout routine sa araw na ito. O kaya, hindi ako manonood ng YouTube, Netflix hanggat hindi ko nagagawa ang workout ko. Ang ginagawa mo rito ay inuugnay mo ang reward sa gawain mo. Kaya kusa kang maiengganyo na ulit-ulitin ito. Parang yung lasinggero lang nasisiyahan sa alak, ikaw naman ay nasisiyahan sa kape o sa paborito mong palabas. Pero kailangan mo itong gawin pagkatapos ng workout mo. Sabi nila, 21 days lang daw ang kailangan para makabuo ng bagong habit loop. Kapag ginawa mo ito araw-araw sa loob ng 21 days, ay magiging parang paghihilamos at pagsisipilyo na lang ito, na dating mahirap ay magiging automatic, magiging madali. Kaya ngayon,
wala ka ng excuse. Ngayon pang, nasa kamay mo na ang kaalaman na to. Ang kailangan mo lang ay aksyon. Huwag mo nang sabihin, bukas na lang ako magsisimula o next week na lang. Itigil mo ang pagdadahilan, simulan mo na lang. Sinabi nga ni Rendon, huwag ka nang mag-isip, gawin mo na lang.